Maaring akala mo ay ginagawa mo ang lahat ng tama para sa iyong kalusugan, lalo na ngayon na nasa golden years na tayo. Marami sa atin ang nag-iisip na ang ilang pagkain ay ligtas at masustansya, pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga kinakain mo araw-araw ay maaaring nagdudulot ng pinsala nang hindi mo nalalaman? Nakakagulat, hindi ba? Lalo na kapag ang mga payo na naririnig natin ay tila luma na at hindi na naaayon sa pinakabagong kaalaman. Alam ko ang pakiramdam ng magkaroon ng mga sakit na hindi maipaliwanag, ang pakiramdam ng pagiging mahina at ang hirap sa paggawa ng mga simpleng bagay na dati madali lang. Ito ang realidad para sa maraming Pinoy na nasa edad 60 pataas, ang unti-unting pagkawala ng lakas at sigla na parang hindi na maibabalik. Ang katotohanan ay ang ating mga nakasanayan sa pagkain, kahit paano natin ituring na malusog, ay maaaring maging sanhi ng mga problemang ito. Ngunit mayroong isang lihim na kailangan mong malaman, isang pagbabago sa iyong dieta na magpapabago ng lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga buto. Hindi lang basta buto ng prutas o gulay. Pag-uusapan natin ang 4 na mapanganib na buto na hindi mo dapat kainin kailanman, lalo na kung ikaw ay lampas 60, at 4 na buto na dapat mong isama sa iyong pang-araw-araw na dieta. Ang mga impormasyong ito ay hindi mo maririnig sa ibang lugar at napakahalaga para sa iyong kalusugan. Manood ka hanggang sa dulo dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat mo at magpapabago sa iyong pananaw sa pagkain. Simulan natin ang paglalakbay na ito sa ating unang paksa. Ang mga buto na dapat nating iwasan o mas mainam, huwag nang hawakan pa. Maraming Pinoy ang nasanay na kumain ng iba't ibang buto at madalas iniisip natin na lahat ng buto ay nakakabuti sa kalusugan. Pero hindi iyon ang totoo. Mayroong mga buto na sa kabila ng kanilang natural na pinagmulan ay maaaring magdulot ng pinsala, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang ating katawan ay hindi na kasing lakas upang labanan ang mga masasamang epekto nito. Ang unang buto na dapat nating pag-usapan ay ang buto ng mansanas. Ngayon, bago ka magulat, alam kong madalas nating kinakain ang mansanas kasama ang buto nito, lalo na kung nagmamadali tayo. Ang mansanas mismo ay napakasarap at masustansya, punong-puno ng bitamina at fiber. Ngunit ang mga buto ng mansanas ay naglalaman ng amygdalin, isang compound na kapag nadurog o ginunguya ay nagiging hydrogen cyanide. Oo, narinig mo ng tama, cyanide, isang nakalalasong substance. Kahit na maliit lang ang dami ng cyanide sa bawat buto, ang patuloy na pagkonsumo nito o ang pagkonsumo ng maraming buto ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Para sa mga nakatatanda na ang mga internal organs ay mas sensitibo na, ang pagkalantad sa kahit kaunting cyanide ay maaaring maging mapanganib. Maaari itong maging sanhi ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan at sa mas malalang kaso ay makakaapekto sa puso at baga. Kaya ang simple at pinakamabuting payo ay iwasan na ang pagkain ng buto ng mansanas. Kung kumakain ka ng mansanas, siguraduhin mong tanggalin ang buto bago mo kainin ang prutas. Ito ay isang maliit na pagbabago na may malaking epekto sa iyong kalusugan. Huwag mong ipagsapalaran ang iyong buhay para lamang sa kapabayaan. Sunod na nakakalason na buto ay ang buto ng cherry. Tulad ng mansanas, ang cherry ay isang masarap na prutas, ngunit ang buto nito ay dapat na iwasan. Ang buto ng cherry ay naglalaman din ng amygdalin tulad ng buto ng mansanas. Kung aksidenteng madurog ang buto, halimbawa kung ginunguya mo ng hindi sinasadya, ilalabas nito ang hydrogen cyanide. Ang mga sintomas ng pagkalason ay katulad din ng sa buto ng mansanas, pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ang pagkalason sa cyanide ay isang seryosong bagay. At para sa mga seniors na maaring may iba ng kondisyon sa kalusugan, ito ay mas nakababahala. Ang paghahanda ng cherry ay dapat laging may kasamang pagtatanggal ng buto. Kapag gumagawa ka ng cherry pie o jam, siguraduhin mong walang matitirang buto. Ito ay simpleng pag-iingat na maaaring makapagligtas ng buhay. Ang ikatlo sa listahan ay ang buto ng apricot. Ang apricot, tulad ng peach at plum, ay nabibilang sa pamilya ng prutas na may bato or stone fruit. At tulad ng mga nabanggit na, ang buto ng apricot ay naglalaman din ng amygdalin. Ang buto ng apricot ay naging controversial sa ilang bahagi ng mundo dahil sa claims na ito ay nakakagaling ng cancer na hindi suportado ng siyentipikong ebidensya. Sa katunayan, ang pagkonsumo ng mga buto ng apricot para sa layuning ito
ay nagdulot na ng maraming kaso ng pagkalason sa cyanide. Ang panganib ay mas mataas kapag ang buto ay kinakain ng marami o kung ito ay dinudurog. Kung mahilig kang kumain ng apricot, mas mainam na kainin lang ang laman at itapon ang buto. Huwag kang maniniwala sa mga mabilis na solusyon o miracle cure na walang siyentipikong basehan, lalo na kung ang kapalit ay ang iyong kalusugan. Laging maging mapanuri at magtanong sa mga eksperto bago sumubok ng anumang bagong lunas. At pang-apat sa mga mapanganib na buto ay ang buto ng peras. Muli, tulad ng mansanas at cherry, ang buto ng peras ay naglalaman din ng amygdalin. Ang mga peras ay masarap at pampalusog at isang magandang source ng dietary fiber. Ngunit ang mga buto nito ay hindi dapat kainin. Kahit na mas mababa ang konsentrasyon ng amygdalin sa peras kumpara sa mansanas o cherry, ang pagkonsumo ng maramihan o ang aksidenteng pagnguya sa buto ay maaari pa ring magdulot ng problema. Kung ang iyong lola o lolo ay mahilig kumain ng peras, ipaalala sa kanila na tanggalin ang buto. Ito ay isang simpleng hakbang na maaaring magligtas sa kanila mula sa hindi inaasahang pagkalason. Tandaan, ang pag-iingat ay laging mas mabuti kaysa sa pagpapabaya. Ngayong napag-usapan na natin ang 4 na buto na dapat nating iwasan, tandaan na ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na sa ating kalusugan. Huwag mong baliwalain ang mga simpleng payo na ito dahil ang mga ito ay maaaring maging susi sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ngayon na naiintindihan na natin ang mga panganib, oras na para lumipat sa mas magandang balita, ang mga buto na dapat mong kainin araw-araw para sa iyong kalusugan. Ito ang mga buto na magbibigay ng lakas, sigla, at magpapabata sa iyong pakiramdam. Ngayong naalis na natin sa ating isip ang mga buto na dapat nating iwasan, dumako naman tayo sa mga buto na dapat nating yakapin at isama sa ating pang-araw-araw na pagkain, lalo na kung tayo ay nasa edad 60 pataas. Ang mga buto na ito ay parang maliliit na treasure chests na puno ng nutrisyon at ang bawat isa ay mayroong natatanging benepisyo na magpapabuti sa iyong kalusugan at kagalingan. Ang pagdaragdag ng mga buto na ito sa iyong dieta ay hindi kailangan ng malaking pagbabago sa iyong mga nakasanayan. Sa katunayan, napakadali nitong gawin at magugulat ka sa mga positibong epekto nito. Ang una sa 4 na buto na dapat nating yakapin ay ang flax seeds o buto ng lino. Ito ay parang superhero sa mundo ng nutrisyon. Ang flax seeds ay puno ng omega-3 fatty acids, particular ang alpha-linolenic acid, ALA, na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Para sa mga nakatatanda, ang omega-3 ay nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol, pagpapababa ng presyon ng dugo, at pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso. Bukod dito, ang flax seeds ay mayaman sa fiber, parehong soluble at insoluble. Ang soluble fiber ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar at cholesterol, habang ang insoluble fiber ay nakakatulong sa regular na pagdumi na madalas ay problema para sa mga seniors. Ang flax seeds ay mayroon ding lignans na mga antioxidants na may potensyal na makatulong sa paglaban sa ilang uri ng cancer, lalo na ang breast cancer at prostate cancer. Paano mo ito isasama sa iyong dieta? Napakasimple lang. Maaari kang magdagdag ng 1 kutsarang flax seeds sa iyong oatmeal, yogurt, smoothies o kahit sa iyong lutong kanin. Mas mainam kung gagamitin mo ang dinurog na flax seeds, ground flax seeds, dahil mas madali itong maabsorb ng katawan. Kung bibili ka ng buong buto, maaari mo itong durugin gamit ang blender o coffee grinder bago gamitin. Simulan mo sa 1 kutsarita at dahan-dahan itong dagdagan hanggang sa 1 kutsara bawat araw. Hindi mo na kailangan ng malaking pagbabago, maliit na dagdag lang pero malaki ang magiging epekto sa iyong kalusugan. Isipin mo, bawat araw ay nagbibigay ka ng proteksyon sa iyong puso at nagpapabuti sa iyong pagtunaw. Ang pangalawa naman ay ang chia seeds. Ang chia seeds. Ito ay tinatawag ding superfood dahil sa dami ng sustansya nito. Tulad ng flax seeds, ang chia seeds ay mayaman din sa omega-3 fatty acids, fiber, at antioxidants. Ang pagkakaiba nila ay ang chia seeds ay may kakayahang sumipsip ng likido at bumuo ng gel. Ito ang dahilan kung bakit ito ay magandang pampabusog at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang. Ang fiber content nito ay napakataas. 1 onsa lang ng chia seeds ay may halos 10 gramo ng fiber. Ito ay napakalaking tulong para sa mga may problema sa constipation na madalas ay nararanasan ng mga seniors.
Ang regular na pagdumi ay mahalaga para sa pag-alis ng toxins sa katawan at para sa pangkalahatang kagalingan. Ang chia seeds ay meron ding mataas na level ng calcium, phosphorus at magnesium na mahalaga para sa malakas na buto at ngipin. Habang tayo ay tumatanda, ang pagkawala ng bone density ay isang malaking pag-aalala, kaya ang pagkakaroon ng sapat na mineral ay napakahalaga. Para sa mga seniors, ang pagdaragdag ng chia seeds sa dieta ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa osteoporosis at pagpapanatili ng lakas ng buto. Paano mo ito kakainin? Ang chia seeds ay napakabait na isama sa anumang pagkain. Maaari mo itong ihalo sa iyong oatmeal, yogurt, or smoothies. Maaari ka ring gumawa ng chia pudding, isang masarap at masustansyang almusal o merienda. Ihalo mo lang ang chia seeds sa gatas, maaring almond milk o coconut milk, lagyan ng prutas at ilagay sa refrigerator overnight. Kinabukasan, meron ka ng masarap at healthy na pagkain. Maaari mo ring iwisik sa iyong salad o soup. Simulan mo lang sa 1 kutsarita hanggang 2 kutsara bawat araw. Ang chia seeds ay walang lasa, kaya hindi nito babaguhin ang lasa ng iyong pagkain. Ito ay isang tahimik na bayani na nagbibigay ng napakalaking benepisyo. Ang pangatlong butoy sa listahan na dapat mong kainin ay ang pumpkin seeds o buto ng kalabasa. Ang buto ng kalabasa ay hindi lamang masarap kundi puno rin ng nutrisyon na partikular na nakikinabang ang mga seniors. Ito ay mayaman sa magnesium, zinc at antioxidants. Ang magnesium ay mahalaga para sa higit sa 300 biochemical reactions sa katawan, kabilang ang function ng kalamnan at nerbiyos, pagkontrol ng glucose sa dugo at regulasyon ng presyo ng dugo. Maraming seniors ang kulang sa magnesium, kaya ang pagdaragdag ng pumpkin seeds sa dieta ay makakatulong sa pagtugon sa kakulangan na ito. Ang zinc naman ay mahalaga para sa immune system. Habang tayo ay tumatanda, ang ating immune system ay humihina, kaya ang pagkakaroon ng sapat na zinc ay makakatulong sa paglaban sa impeksyon at sakit. Ang antioxidants sa pumpkin seeds ay nakakatulong naman sa pagprotekta sa mga cells mula sa pinsala ng free radicals na nagdudulot ng pagtanda at sakit. Mayroon ding pag-aaral na nagpapakita na ang pumpkin seeds ay nakakatulong sa kalusugan ng prostate, lalo na para sa mga lalaking may benign prostatic hyperplasia, BPH. Nakakatulong din ito sa kalusugan ng pantog, kaya para sa mga kalalakihan, ang pumpkin seeds ay isang dapat na isama sa dieta. Paano mo ito isasama sa iyong dieta? Ang pumpkin seeds ay masarap kainin ng mag-isa bilang merienda. Maaari mo rin itong iwisik sa iyong salad, yogurt, or oatmeal. Maaari mo ring idagdag sa iyong trail mix or homemade granola. Siguraduhin lang na ang pipiliin mo ay unsalted pumpkin seeds para maiwasan ang sobrang sodium. Ang 1 kapat ng tasa ng pumpkin seeds bawat araw ay sapat na para makakuha ng benepisyo. Hindi mo kailangang kumain ng marami para maramdaman ang positibong epekto nito. Ngayong nakita na natin ang kapangyarihan ng flax, chia at pumpkin seeds, dumako naman tayo sa ika-4 at huling buto na dapat mong isama sa iyong pang-araw-araw na dieta. Ito ay ang sunflower seeds o buto ng mirasol. Ito ay isang paborito ng marami at mayroong magandang dahilan kung bakit. Ang sunflower seeds ay hindi lamang masarap, kundi puno rin ng bitamina at mineral na mahalaga para sa ating kalusugan, lalo na sa ating golden years. Ang sunflower seeds ay mayaman sa vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta sa ating cells mula sa pinsala. Ang vitamin E ay mahalaga para sa kalusugan ng balat na kadalasang nagiging tuyo at malambot habang tayo ay tumatanda. Nakakatulong din ito sa pagsuporta sa immune system na mahalaga para sa mga seniors upang labanan ang mga impeksyon. Bukod sa vitamin E, ang sunflower seeds ay magandang source din ng selenium, isa pang mahalagang antioxidant na nakakatulong sa pag-iwas sa chronic diseases at pagpapalakas ng immune system. Ang selenium ay may papel din sa thyroid function na mahalaga para sa ating metabolismo. Ang buto ng mirasol ay mayaman din sa healthy fats, lalo na ang monounsaturated at polyunsaturated fats na mabuti para sa kalusugan ng puso. Ang mga taba na ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol, LDL, at pagpapataas ng good cholesterol, HDL, na nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso. Dagdag pa rito, ang sunflower seeds ay naglalaman ng magnesium na tulad ng nabanggit na sa pumpkin seeds ay mahalaga para sa kalamnan, nerbiyos at buto. Paano mo ito isasama sa iyong pagkain? Ang sunflower seeds ay napakasimple at versatile. Maaari mo itong kainin bilang merienda,
Iwisik sa iyong salad, halo sa iyong oatmeal o yogurt o kahit sa iyong lutong pagkain para dagdag tekstura at lasa. Subukan mo itong ilagay sa iyong sandwich o wrap. Kung gagamitin mo ito sa pagluluto, maaari mo itong toasted ng bahagya para mas lumabas ang lasa. Para sa mga seniors, ang pagdaragdag ng isang kapat ng tasa ng unsalted sunflower seeds sa kanilang pang-araw-araw na dieta ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa kanilang puso, balat at immune system. Ang pagpili ng unsalted varieties ay mahalaga upang maiwasan ang labis na pagkonsumo ng sodium na maaaring magpataas ng presyo ng dugo. Ngayon, let's take a moment to reflect on everything we've talked about. Nalaman natin ang 4 na buto na dapat nating iwasan, ang buto ng mansanas, cherry, apricot at peras dahil sa kanilang potensyal na maging nakakalason dahil sa amygdalin. Napag-usapan din natin ang 4 na buto na dapat nating yakapin at isama sa ating pang-araw-araw na dieta, ang flax seeds, chia seeds, pumpkin seeds at sunflower seeds. Ang mga buto na ito ay puno ng omega-3 fatty acids, fiber, antioxidants at mahahalagang mineral na nakakatulong sa kalusugan ng puso, pagtunaw, buto, immune system at pangkalahatang kagalingan. Tandaan, ang mga pagbabago sa ating dieta ay hindi kailangang maging malaki at nakakatakot. Minsan, ang maliliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag ng 1 kutsara ng chia seeds sa iyong almusal o pag-iwas sa buto ng mansanas ay maaaring magkaroon ng malaking positibong epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng kalusugan. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon upang mas pagtuunan ng pansin ang ating katawan at bigyan ito ng tamang nutrisyon na kailangan nito. Huwag kang mag-alala kung hindi mo pa nasisimulan ang mga pagbabagong ito. Ang mahalaga ay ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian para sa iyong kalusugan. Simulan mo ng dahan-dahan, subukan ang isa sa mga buto na inirerekomenda namin at tingnan kung paano ito makakatulong sa iyong pakiramdam. Ang bawat hakbang ay mahalaga, gaano man ito kaliit. Nais kong marinig ang iyong mga iniisip at karanasan. Nagulat ka ba sa impormasyon tungkol sa mga mapanganib na buto? Mayroon ka bang paboritong paraan ng pagkain ng flax seeds o chia seeds? Mangyaring ibahagi ang iyong mga komento sa ibaba. Ang iyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa ibang mga Pinoy na nasa edad 60 pataas. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga senior. Nais naming tulungan kang mamuhay ng iyong pinakamagandang buhay sa bawat edad